Filipino, wala na yung worker. Okay, Yung overseas Filipinos na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, maging iyon ay kinikilala ng bayani. Yun. Okay. Actually, isa sa mga gusto ko dun sa nabasa ko, no, pag may OFW, talagang merong bayani. OF daw, OF lang. Hindi. Well, you have to face the fact that matagal tayong tinatawag na OFW. Okay. Pero sa kumpanyang sinasabi mo kanina, they would always call them Global Pinoy, if you have noticed, no? So, yun, sinabi nga nila na kapag meron daw OFW or Global Pinoy, laging merong bayani. Okay. So, ang balita namin, Ramil, galing ka na ng Riyadh, galing ka na ng Kuwait, at ngayon ay nasa Dubai ka para i-meet mo itong mga na-nominate ng mga bayani. Pwede mo bang ikwento sa amin anong pakiramdam na kausap mo yung mga na-nominate na grupong ito? Like sa Kuwait tapos sa Riyadh. Opo. Bago ko siguro sagutin yun, kasi actually dito lang po sa Middle East, nakatanggap na po kami ng mga 16 na nominasyon. 16? Mula sa 16. Across Opo. Middle East. Okay. Opo. Mula po sa 16 na nominasyon, Opo. naging 3 na lamang ito. Tungkol doon naman sa pakiramdam na nakaharap ko sila. Actually, nung kinakapanayam ko sila mismo, kinikilabutan ako habang hawak-hawak ko yung video camera. Bakit? Ano ang kakilabot sa kanila? Kinikilabutan ako dahil sa kabila ng, alam mo yun, napaka-busy ng ginagawa nila, abala sila sa kanilang trabaho, and yet, nagagawa pa rin nilang magsama-sama, magkaisa, for the purpose of helping one another. Not only, ito yung nakakatuwa not only their co-Filipinos, pati yung ibang lahi sumasapi na sa kanila. Okay. Ayun, yun yung nakakatuwa dahil yung binibigay nilang tulong hindi lang mismo nakapaloob sa kadugo natin bilang isang Pilipino, kundi maging ibang lahi nakikinabang sa tulong na binibigay nila. Who's beyond? Opo. Okay. So, Ramil, ano bang criteria? Alam kong tapos na yung pag-nominate, no? It was like March 30 yung deadline, di po ba? So, ngayon pag-usapan natin yung criteria para naman yung mga tagapakinig natin na maaring may kakilala na grupo na pwedeng i-nominate next year para malaman nila ano ba yung hinahanap yung criteria para mag-isang global bayaning Filipino. Dito po sa Global Bayaning Filipino Awards, may nakapaloob na 6 na criteria. Yung una po, yung kinakailangan na susukat yung dami o bilang ng mga beneficiaries na may nakikitang tangible. Mga nakikinabang. Okay. Tapos pangalawa, yung na i-highlight yung value ng unity. Dito na ipapakita sa isang samahan kung paano naiiwasan o sabihin na natin natatanggal yung selusan, inggitan. Kasi the fact na Filipino organization, samahan, ito'y binubuo ng tao at hindi ng hayop. So, nandun ang mga selusan, inggitan. So, paano nila na paglalabanan yun? Okay. Yun. Anim to. So, apat pa. Yung pangatlo, kinakailangan ito ay nakatuon. Yung mga proyekto nila ay nakatuon doon sa mga serbisyong pampubliko gaya ng issue ng sa mga kahirapan, kakulangan sa magandang edukasyon, sa kalusugan, na hindi lang pumapaloob mismo doon sa kinasasapian nilang lugar o bansa, kundi maging tumatawid pa hanggang sa bansang Pilipinas, sa Pinas mismo. Alright. Yung pang-apat, yung sinasabing transcends regionalism, ibig sabihin, hindi lang yung sa kanila mismo. Katulad nila Daddy Blue, hindi lang mga Bisa-Bisaya. Hindi lang Ilocano. Wala na yung sinasabi natin regionalism o yung pagkakahiwa-hiwalay, pagkakahati-hati dahil isa tayong isla. Naku, paano yung grupo mo? Hindi na pwede kasi puro Bisaya yun. Hindi, tumutulong naman sa all over. So, one of the criteria medyo, okay. Tumutulan nga naman. Alala ko lang yung Cebuano group. Kumusta kayo mga Cebuano group? Okay, so ano pa yung iba? Yung panglima naman po, yung sinasabing yung participatory or people-oriented leadership. Ibig sabihin, lahat ng mga miyembro o kabilang sa samahan na ito ay nakikisangkot.
Ibig Opo. sabihin, may say sila palagi. Hindi lang yung sila tango ng tango. Hindi lang iisa ang Opo, nagdo-dominate. iisa lang ang nagdo-dominate. Kumbaga lahat ay may okay. pakikisangkot kung ano man ang proyekto at kung ano man yung pinagkakaisahang layunin ng grupo. Opo. Tapos At yung pang-anim. Yung panghuli, ito na yung sinasabing that promotes Filipino values and heritage. Dito yung pinapakita na tatak Pinoy pa rin. Opo. Ayun. Hindi na, kumbaga, base sa mga na ibibigay rin namin, base rin doon sa mga validation namin, dito pa rin na ipapakita yung minsan nagkakaroon sila ng ano ba yun, parang yung pagsasama-sama kung saan may mga programa na pinopromote yung pagiging tatak Pilipino. Okay. Since boot and academic na ngayon mag-nominate kasi sarado na, nandito ka to validate. Ibig sabihin, Opo. kung talagang deserving. Opo. So, sino yung mga nakaraan na winners na pwede mong mabanggitin sa taga Middle East? May maalala ka ba? Kasi yung tungkol po ngayon sa kasalukuyan po kasi ang hinahanap bayaning samahan, pero yung previously individual. Meron ba tayong Opo. Sino mga names ma-recall mo? Marami pa akong nare-recall. Isa Sige na nga. po dyan si Mr. Alexander Asuncion Si sa Alex, Riyadh. Alex Opo, Riyadh, Saudi Arabia. Nasa ano na siya kayo? Eastern Province na yata si Alex. Actually po ngayon si Sir Alex ay nag-for good na sa Pinas. Bumalik na. Opo. Kasi nakakausap ko before pag pumunta ako sa Saudi. Opo. Si Alex, Yung iba naman po sa Kuwait, si Faisa Fe Gumabay. Tapos yung isa si Carlito Ragos na bumalik na rin po ng Pilipinas. Tapos yung isa naman po na nasa Riyadh din, kaya lang sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, si Mr. Rafael David. Kala ko si Ito ba yung na-disgrasya? Opo. Okay. sa Familiar Dubai, sa UAE. Meron ba? Alam ko po meron sa Dubai kasi hindi ko na lang humatandaan yung pinaka-eksaktong pangalan. Kasi nung yung bagong milenyo, iyon yung pinaka-highlight po ng Gawad Henny Lopez kung saan tinataka nila na bayaning Pilipino sa gitnang silangan. Okay. Ayun. Ano naman po yung mapapanalunan nila if malaman natin? Yung tungkol sa eksaktong premyo, hindi ko po batid kung ano yung pinaka-eksakto. No? Pero kung sino man po yung mananalo po dito magkakaroon po mismo ng regional awarding mismo sa Middle East. Kung first saan time. yung mga executives ng ABS-CBN, pati na rin sa Ugat Foundation, ay mismong dadayo dito at magbibigay ng mga plaque. Okay. Okay, sige. Babalikan natin yan, yung future activities, So, yun po, narinig po natin si Ramil, isang project associate ng Bayaning Filipino Awards na joint project of ABS-CBN and Ugat Foundation. Babalik po kami. Dubai Today with Suzanne Radford, discussing the topics you want to hear living in the UAE. I think the values of family is still the same. You respect the elderly. We have family day during the Thai New Year. Everybody would return home. That is like the one big occasion that you get. So the values of the family is still the utmost important in Thailand. You respect your grandparents. Yeah, extended family, parents, right? Yeah, So it's not just still, the nuclear family, extended Yes, family. yes. Dubai Today with Suzanne Radford and you, in search of that perfect work-life balance. Weekday mornings from 10 a.m. only on Dubai Eye 103.8. Sarah, what are Andy and Renee doing out there? Sir, I think it's called Office Bingo? I'm paying them to do what? Whether it's soft skills, communication skills, sales skills, or team building, summertime is the perfect time to invest in your team with extra training. This summer, Bizability is offering a range of affordable half-day training courses. Don't let your team waste time on Office Bingo. This summer, shine a light on learning. Google Bizability UAE to find out more. Fighting Fit this summer with Suzanne Radford on Dubai Today. Fed up with the summer slump? Want to fight the battle of the bulge and win? If you want to be more fit than fat this summer, then join Suzanne Radford as the Dubai Eye team gets you in ship-shape condition with ideas on where to train, what to eat, and how to avoid those summer pitfalls. With live broadcasts from Sports World at Dubai World Trade Center. Dubai Today, every weekday from 10 a.m.
parts of it. Subscribe to Sport 360 for only 149 dirhams and receive a complimentary 200 dirhams food and beverage voucher and one of our Euro 2012 hospitality partners. For more info, pick up your copy of Sport 360 or visit sport360.com. Here, office hours are whenever you like. Oras alas 11:04. Work or play, there's room to do things your own way. Say hello to our spacious business class. Visit Emirates.com. Fly Emirates. Hello tomorrow. Filipino Rhythm, brought to you by Al-Ansari Exchange. Now you can deposit your labor guarantees quick and easy with Al-Ansari Exchange. Kayo po yung nakikinig sa programa Filipino Excellence in the Middle East. Ating pong topic ngayon ay mabuhay ang kalayaan at pakinggan po natin kanina si Ramil Bergamo, ang isang project associate ng Bagong Bayani Awards na joint program of ABS-CBN and Ugaut Foundation, at kanina rin yung first guest natin, ang group head ng Global Banking ng Land Bank of the Philippines na si Mr. Roberto Rivi Vergara. So, eto ngayon, may tatawagan tayo, ating tatay ng Dubai at Northern Emirates, si Consul General Benito Valeriano. Nasa line na ba siya, Bluebird? Di pa. Sige, Conjen, paki-itay lang po, tatawagan namin kayo in a few seconds. At sa mga nag-tune in pa lang kayo, pwede po kayo makisama sa ating talakayan. Kung may katanungan kayo, mag-text lang po kayo sa 4001 or mag-shout lang po kayo sa Facebook page ng Filipino Excellence in the Middle East ng FEME or Filipino Rhythm Dubai 103.8. At maraming salamat na rin sa mga nakibahagi sa discussion at eto si Joe De La Paz, o nga pala yung PhilHR, mayroon silang activity sa June 22, itong election of PhilHR officers, at meron din silang gala dinner. At maraming salamat rin kay Noel Trinidad, kay Cas Fernando at kay George Melodias Titar. Nandito na po si Consul General Benito Valeriano. Good evening, sir. Good evening, Art. How are you? Opo, kamusta kayo? Galing kayo sa Abu Dhabi? Oo, eto nga, kalalabas lang namin. So nasa Abu Dhabi pa kayo? Nasa highway pa kami, papuntang Dubai. Okay. Sir, Sir, lang. Maganda naman. Very good. So sir, tama-tama, araw ng proclamation or declaration of Philippine independence. So ano pong gusto yung mensahe sa ating mga tagapakinig dito sa Dubai at Northern Emirates? Well, unang-una, nakikiisa ako sa lahat ng ating kababayan dito sa Dubai and Northern Emirates na ipagdiriwang yung ating anibersaryo ng pagdeklara ng ating independence, yung June 12. Opo. 1898, yun. Pangalawa, yun na nga, yung mga programa natin dito sa Dubai, yung ating overseas absentee voting, patuloy yan, At saka doon naman sa mga kababayan natin sa Northern Emirates, katulad ng Pujairah, Ras Al Khaimah, Malquin, Opo. patuloy pa rin yung ating mga tinatawag nating outreach program, yan tuloy-tuloy yan. At yung ating mga leader doon na nagko-coordinate, at pagka natapos ang coordination, inire-refer sa konsulado para matulungan natin ang pagre-renew ng mga passport at mga iba pang dokumento nila. Opo. Yes. So yung maganda nga yung overseas absentee voting, kasi nakausap namin si Vice Consul Jerry. Ano pala sila? Open rin pala sila sa pag-outreach na hindi lang kailangan pumunta sa consulate, pati nga sa ibang lugar. Yes. Totoo yun. Pero ang ginagawa natin para ma-maximize yan, ini-schedule natin at saka sinasabihan natin muna ng in advance yung mga leaders doon sa Northern Emirates upang maipon na nila yung mga tao. Hindi naman natin ito ginagawang biglaan. Sinasabihan natin. And for those interested, tingnan lang sa website dahil yun ina-announce naman ni Jerry, yung ating pangalawang consul, in charge dyan sa overseas absentee voting.
In fact, nag-usap nga kami last Friday sa Safa Gym. Sabi namin na pwede rin dalhin sa Jebel Ali. So, sinischedule namin sa 3rd Friday ng July after ng